worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat mapagkailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ang pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao ay pagsisigawan ko, kabutihan mo. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na tumitindi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na tumitindi. Panalangin tinutupad, pagsubok man ay pinapasan. Pag-ibig niya ay walang hanggan sa ating buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako ay mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao, pagsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Good morning, Jesus! Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maganda pa po kayo sa umaga. Magandang umaga sa mga nandito sa loob. Sa loob ng worship center. Kamusta naman kayo, mga kapatid? Grabe yung ganap at kasiya-siya. Alive in Christ. Bawiin ang mga cookies na kinain. Kulang yata, kaya kulang pa sila sa energy. Dapat yata tigda-dalawa sila, hindi tigi-tigisa para mas energetic, Thank you, Lord, sa bagong umaga, bagong araw, at panibagong linggo. Mga kapatid, nakakaharapin natin. Thank you, Lord. Tayo po'y mananalangin muna, Lord.
napakabuti niyo po sa amin. Sobra-sobrang benefits. Sobra-sobrang pagpapala. Sobra sa lahat, Lord. Sobrang pag-ibig ang aming nadarama mula po sa inyo sa araw-araw. Salamat sa nakaraang linggo po, Lord. At salamat sa panibagong linggo na haharapin po namin kasama kayo. Salamat po sa panibagong araw muli. Mainit man, Lord, ay napakaganda pa rin ng araw na binigay mo sa amin. Another opportunity, Lord, to be of service to you. Lord, kayo po ang manguna sa amin, ang mangusap sa amin, ang magturo sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Nakapanibagong walang hawak, no? Na di ko alam kung saan ko lalagay ang kamay ko. Mga kapatid, pinatawag ko kayo ngayong umaga. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week. Ecclesiastes 9:10. Whatever your hand finds to do, do it with your might. Oo. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Oh, maganda yan ah. Yan bang device na yan, parang mga cellphone, tablet, ganon? Pwede, di ba? Ulitin natin. Whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Sa Tagalog, anuman ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya sapagkat sa daigdig ng mga patay, yun pala. Na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Ha, mga kapatid, alam nyo, ang ibig sabihin yan, habang buhay, kilos-kilos din, mga kapatid. Anuman ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo ay wala ka nang gagawin. Buhay ka pa, wala ka nang ginagawa. Ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Thank you, Lord. Alam nyo, yan pong ating memory verse na yan ay may kinalaman dun sa ating lesson kahapon. Kasi maraming mga tao, biglang ito na lang ang tinuro no? Tataas kong konti. O ang volume kong itaas ko? Okay na, no? Yeah. Ayun si Arno, parang si Pastor, gusto umi-extra. Hindi na yun hindi na yun oo, tatali. Okay. So, mga kapatid, nasa na ako? Oo, may kinalaman kahapon yung zealousness. Kasi alam nyo, maraming mga tao sabi nila, kung marunong lang sana akong kumanta, magagamit ako sa church. Kung marunong lang sana akong magturo, magagamit ako sa church. Yan ang problema kung ba't hindi ka na nagamit hanggang mamatay ka. Kasi, no. Patay agad. Sabi kasi dyan, sa daigdig ng mga patay, nakasasadlakan mo, ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man. Kasi po, mga kapatid, yun nga, maraming mga tao sa church ganyan. Kung marunong lang kumanta, sana nagamit na ako sa church. Pero alam niyo po ba, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Ano ka ngayon sa body of Christ? Tagapakanta ka ba? Taga-support ka ba? Tagapakinig ka ba? Whatever you are in the church, be a good one. Oo, do your best. Dito sa loob, tagaluto ka pa, be a good one. Anong ibig sabihin ng kung nagluluto, be a good one? Di ba sabi ko nga, nagbibiro nga ako, pero birong totoo. Dito sa atin, pagka sinabi, sino magluluto ngayon? Si ay, malamang yan kung hindi yan hotdog. Di ba? Alam na natin. Anong sinasabi ko?
Kung halimbawa, ikaw ay tagabukas ng gate, be a good one. How can you be a good one na tagabukas ng gate? Be sure na pag kami pumutpot, bubuksan. O may papasok, may lalabas, bubuksan. Kung ikaw ay tagaluto, mag-aral kang magluto para ba, naku, masasarapan ngayon ng mga tao dito. Kasi iba naman yung niluto ko. Ganon. Di ba? Kung ikaw naman ay tagapakanta, be a good one. Paano ka magiging, mabuting tagapakanta? Kailangan meron kang mga bagong songs na ayusin mo yung boses mo. Oo. So, whatever you are, taga-support ka ba? Be sure that you do not withhold your tithes. And be sure na kapag ka merong mga panawagan, may proyekto ang church, kasama ka lagi. So whatever you are, be a good one. Yun yung sinasabi kanina dun sa ating Kaya nawawala yung enthusiasm natin. Gusto nating gampanan ang mga bagay na hindi naman pinapagawa sa'yo ng Diyos. You will end up doing it without joy. Bakit? Hindi mo naman kasi napiplease ang Diyos dun sa ginagawa mo kasi hindi naman niya pinapagawa sa'yo, ginagawa mo. Di ba? Hindi mo napapaligaya ang Diyos dun. Maaaring ang napapaligaya mo, sarili mo. Ang sabi doon, the joy of the Lord is my strength. So, kung ikaw ay nanghihina, maaaring di mo na bibigyan ng kagalakan ng Diyos sa ginagawa mo. So, sabi doon, habang buhay ka, di ba? Habang malakas ka. Hayo ng hayo. Tignan niyo Sister Sally. Gusto niya pang mag-prayer meeting ng face-to-face. Kaso hindi na siya pwede ngayong mag-isa. Oh. Huwag ka nang maghintay. Oh, may isa kang face-to-face dyan, no? Oh, di ba? Biro mo yan. Yung face-to-face ni Sister Sally, dyan lang. Nilalakad lang niya. Pero sobra yung tuwa niya. Kasi nagkaroon hindi na raw niya yun, sabi niya sa sharing niya sa amin, never daw did she imagine na siya ay magkakaroon pa ng face-to-face na prayer meeting. Kasi nga, hindi na siya pwedeng magbiyaheng mag-isa, ganon. Dito, hindi siya babiyahe, lalakad lang siya, pero face-to-face. So, yun, hindi natin minsan nakikita na ano ba ang ibinigay sa'yo ng Diyos ngayon na gawain. Alam niyo po, mga kapatid, ang mga gawain na ginawa half-heartedly are a sign of a weak Christian values. Nakuha ba natin? Yung mga half-hearted na gawain na ginagawa mo para sa Panginoon is a sign of a weak Christian values. Pwede na yan. Okay na yan. Wala na mga sa'yo dyan. Okay na yan, pwede na yan. Buti nga, may ginagawa ka pa kaysa sa wala. Pag nasanay ka ng ganon, ano ang ibinibigay mo sa Diyos? Kaya yung iba, umattend o hindi ng fellowship, hindi na nagkakaroon ng, naganon ko tuloy damda, yung ko. Hindi na nagkakaroon ng ng parang, guilt feeling, parang okay lang. Kayo po ba ay okay lang na hindi maka-attend ng Sunday Fellowship? Wala po ba kayong nararamdaman na kakaiba pag di kayo naka-attend? Pagka wala na kayong nararamdaman at okay lang, ayan, medyo humihina na yung ating Christian values. So napunta na tayo dun sa memory verse of the week. Thank you, Lord. Happy birthday pala kahapon kay Sister Charity. Ngayon pa lang talaga pala birthday niya. Okay. Present si Brother Jess kagabi sa birthday ni Sister Charity. May video pa. Pinaiyak siya. Tapos sabi ni Jeff, ngayon ko napatunayan na ang mga Jesus ay bumabangon muli. Kasi yun ang pangalan ni Brother Jess, no? Thank you, Lord. Ang saya nung Alam niyo si Sister Venus, kakaiba yung mga balanggit, no? Kahit saan mo dalhin, nananalo. Ha?
Walang balakid sa daan ng mga balanggit. Basta pagpapala, no? Parang yung buong laman ng bahay ni Venus na panalunan niya sa raffle eh. Di ba? Oo. Lagi na lang. Tapos alam niyo, sabi ni Mama Ne kagabi, bukod siyang pinagpala sa lahat ng babae. Bakit? Si ba nanalo na siya ng 1,000, sabi niya. Tapos nag-CR lang kami. Sabi niya, una kaming dumaan ni... Sino kasama niyo, Mama Ne? Si Maripas, nauna silang dumaan. Alam niyo ba na huling-huli na si Venus, nakapulot pa ng 250 pesos sa sahig? Binalik niya doon sa sa counter. O baka may maghanap daw. Kasi nanalo na siya ng 1,000. Tapos alam niyo yung pagkapanalo pa niya, 150 ang tao eh. Tapos yung may bingo card, alam mo yung ating last man standing na laro, sa dinami-dami, 150 katao. Ako nga, hanggang panlima lang eh. 5 na lang kami, di ba? Pero siya pa talaga nanalo. Alam niyo kung sino pa isa pang nanalo? Si Brother Mario. Si Jeff hindi. Ng bingo? Oo. Di ba ang galing? Nakakatuwa talaga. Parang alam mo, kaya masaya. 15 ang tables, hindi ba? So, sasabihin ngayon nung host, sabihin natin sa birthday, may birthday, sabi niya, sa table kasi, nilista kami. Merong listahan. So, bawat table, merong 1 hanggang 10 kasi. Table number 1, 1 to 10. Table number 2, 1 to 10. Tapos alam nyo, sa table namin, ang binanggit, sabi, anong number, Sister Charity? 1. Sabi ganon. Pagtingin sa listahan, ang number 1, si Pastor. Tapos sa table naman nila Jeff, pili ka ng number. Anong number ka? 1 din. Sabi, number 1. Nakalagay si Minister Jeff. Tapos, doon sa table naman nila Jo Marie, pili ka ng number, sabi sa birthday. 8. Si Jo Marie, no? Yung mga napipili niya, yung mga kapatiran din talaga. Hindi naman lahat Sa Katandala din, basta member ng church. Sabi tuloy nung host, wow, grabe yung mga ka-church member, lahat na lang daw. Ha? Sabi, napaka-active. Tapos sa mga songs, nanalo pa si Ana. Oh. Sabi, napaka-active ng mga churchmate mo, Sister Charity, sabi nung host. Oo. So, yun. Thank you, Lord. Wala lang. Wala lang. na kwento lang natin, mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy po ng ating lesson, yung naiwanan natin nung nakaraan. Anong lesson natin nung nakaraan? Stir up. Galing sa Greek word na 3. Anadsoporeo. Ana means to do something again. Diba? Zoos means passion, enthusiasm. Tapos yung poreo, is fire. Oo. So, 3 salitang kinompound ang ibig sabihin ng stir up. So, yun po ay hindi nangyayari accidentally. Ang kape mo ba, pagka kailangan, ang kape mo ba pagka nilagay mong ganun, titignan mo lang, iikot siya mag-isa? Meron na ngayong cup na self-steering, but you still have something to do. May pinipindot ka pa rin doon. Oo, may pipindutin ka para mag-steer up siya na ganon. So, may ginagawa pa rin, yung cup na nga lang ang gumagawa para sa'yo. So, ito pong stirring up the fire that is in you ay hindi nangyayari ng accidentally. At hindi rin po ito minsanan na nangyayari. Ito ay palagian mong dapat gawin. Palagian. Nung nakaraan, sinabi natin kung ano yung mga activities na nag-fuel nito. Yung fire. Kumbaga, nasabi na natin last week, ano ang mga panggatong
ng iyong pananampalataya para siya ay manatiling naglalagablab at nag-aalab. Nabanggit na natin yon nung nakaraan, hindi ba? Ngayon naman po, ano naman yung mga aktibidades mo? Spanish ba yung aktibidades? Ano naman ang mga activities na pwede mong gawin para ma-quench yung faith mo? When you say quench, satisfy, ang ibig sabihin yan, or extinguish. Sa Tagalog, nagtatanggal ng alab. Ano-ano yon? Para siyang tubig na ibinuhos. So, na-extinguish. Kaya nga, di ba meron tayong fire extinguisher, pampatay. Ano-ano ang mga activities na ginagawa natin lagi-lagi. Kayo nga po, mga kapatid, tanungin ko rin po sa mga kapatiran natin nasa kanilang mga tahanan. Ano po, para sa inyo, personally, ang mabilis na makapag-extinguish, ano ang faith extinguisher nyo? Kung merong fire extinguisher, ano-ano ang mga faith extinguisher nyo? Ano yung mga nakakapagpatay ng alab o ng apoy ng pananampalataya po natin, mga kapatid? Alam nyo ba, ang unang-una po, naiiwasan natin anything that suffocates the fire in your heart. When you say suffocate, hindi makahinga, nasasakal. Ang pinaka siguro dito na nakakapagsakal ng pananampalataya, alab ng pananampalataya natin is kasalanan. Sin, mga kapatid, yan ay parang isang tubig na ibinuhos mo para mamatay agad yung alab na yan. Kasi merong kinalaman ang kasalanan sa kahihiyan. Tama? Di ba si Adan at si Eva nung nagkasala, biglang nahiya, humingi na ng pantakip, before wala naman sila, wala naman sa kaisipan nila yon. So, kapag ka po nakagawa ka ng kasalanan, ang bilis-bilis nito na makapag-suffocate ng fire in our hearts. Kasi yung guilt feeling na may nagawa ka na hindi kaaya-aya kay Lord, yun yung parang tubig na biglang nabuhusan, yung alab ng iyong pananampalataya. Pangalawa, anything that numbs the spiritual side of your life. Nagpapamanhid, nagpapawalang pakiramdam. Ano ang nagpapawalang pakiramdam kadalasan sa spiritual side natin? Sa akin siguro, prosperity. Nakakapagpamanhid. Kasi nakakawalan siya ng pakialam. Bakit? Wala ka ng kailangan eh. So, maski yung nakakamanhid siya ng need mo of God and others. Kaya minsan nanlalamig, sabi lang niyo po ng marami yun. Hindi, pag binigay ni Lord tong prayer ko, lalo ako mag-iinit. Akala mo lang. Sabi nung iba, hindi talaga, Lord, pagka binigay mo itong hinihingi ko sa yung sasakyan, linggo-linggo. Nandyan na kami sa fellowship. Ang nangyari, pag weekends lang kasi maraming nagre-renta eh. Alam nyo, nalulungkot ako ngayon. Kasi ang Sunday, nangunguna na yung family day kaysa sa Sabbath day. Ngayon, nag-absent na tayo sa mga gawain. Nawawala na tayo sa fellowship dahil sa family day. Bakit kaya po hindi natin gawin na yung family natin ay dali natin sa fellowship? Para yung family day mo, sabay ng Sabbath day. When you say Sabbath day, that day belongs to the Lord. Ang nangyayari, na ibibigay natin
Sabi, sister, family naman yun eh. Sabi ni Lord, ang sino mang tao na mas mahal ang pamilya kaysa sa akin, sabi niya, cannot be my follower. Hindi naman po sinabing, huwag mahalin ng pamilya. Pero ang pagmamahal sa Diyos ay above all dapat, mga kapatid. So, yun po, kahit anong bagay na nagpapamanhid, sa inyo ba? Ano ba yung usually na yung napansin ninyo na sa spiritual life natin, ano yung nagpapamanhid ng ano sa inyo o yung nagsasuffocate ng fire ng pananampalataya? Ayan, routine. Naging routinary na lang. Routine. Nasanay ka na yun at yun din. Yun, oo, pwede. Pwede. Ano pa? Yung personal wag yung wag yung napag-aralan. Kung hindi personal sa inyo. Sa iyo, Sister Sal, ano? Ang usually, nakakapag ano? Sa'yo? Naging ano ba yon? Yung pagiging handicap, ganon? Hindi naman. Lalong nag-init, no? Lalong nagpainit. Walang maisip Mukhang hindi nalamig. Mukhang hindi nalamig kahit kailan ang pananampalataya Si Minister Ali kaya? Pagkainis? Sinong nangiinis kay Minister Ali? Kay Minister Ali, yung pagkainis. Pwede. Parang di nga mo kita nakitang nainis. Sa sarili lang daw niya. Sarili niya. Kuya Ernie, ikaw? Katamaran. Tama. Isa yon. Mami, pas kayo po. Yung sa personal niyo po, yung nangyari sa inyo, hindi nangyari sa iba. Disappointments, discouragement. Sa'yo, Per. Kala ko si Mario. Pangangailangan ng mga bata. Pwede. Mr. Andy, ikaw. Unmet expectations. Unmet expectation. Unmet expectations. Pwede. Oo, nakaka-disappoint yun. Si Minister Ed. Anong Mr. Ed, are you with us? Okay. Ano kaya? T-A-M-A-E? Laziness? Tamad, laziness. Pagka nakakatamad, oo. Kasi pagka yung tamad ka mag-aral, tinatamad kang mag-prayer meeting, tinatamad kang kumilos. Sabi nung ating kanina, pag namatay ka na, wala nang paggagamitan sa'yo. Pati karunungan mo, hindi na rin, wala nang saysay, ang sabi doon. So, ano ba yung mga nakakapag-quench ng faith po natin? Sunod po, too much of any kind of media. Yan medyo talamak ngayon. Alam nyo ba na pag nag-scroll kayo ng FB, hindi nyo namamalayan, nakasang oras ka na pala? Kakaganyan? Tapos tumatawa ka mag-isa. Kapag mayroong isang tao na nasa sulok, walang kasama, tapos tawa ng tawa, may pinanonood yun.
Ay pinanonood yon sa cellphone niya. Sobrang nakakalibang po kasi yan. Sa totoo lang. Sobrang nakakalibang siya na hindi mo na malayan. Ang dami mo na palang oras na nasasayang. Too much of any kind of media, ha? Ano-ano ba ang mga media? Movies, games, di ba? Maski nga yung sports kahit ang sports, media rin yan, too much. Hindi sinabing bawal manood. Hindi rin po sinasabing bawal mag-scroll, wala pong ganun. Ang sabi, too much. Excessive, sobra-sobra na any kind of media. Di ba ang mga bata nga ngayon, kahit na nagpe-fellowship, nag-scroll, parang di lang mga bata. Hindi lang mga bata eh. Sana magkaroon kaya tayo ng patakaran na hindi ka makakapasok sa loob ng church nang hindi mo iniiwan ng cellphone mo dun sa isang lalagyan. Parang magandang idea yon. Magdala ng Bible. Oo nga. Oo, lahat ng cellphone. No? Yung lesson nasa cellphone, magsulat. Mag-notebook ulit. Biglang ganun mag-notebook ulit. Oo. Parang maganda ulit na na gawin yun. Tapos, magbitbit ng Bible. Magbitbit tayo ulit ng Bible nga. Pwede naman. Pwede rin namang nandyan cellphone mo, pero magdala ka ng Bible mo. Magdala tayo ulit ng notebook. Di na tayo, karamihan sa pati yung, dati di ba nagsusulat tayo? Pag merong ang nakikita ko nagsusulat dito pagka si Kuya Ernie, laging may nagte-take down ng notes. Yan, too much. Sunod, certain types of television shows, movies, books, na mamaya pagkatapos mong basahin o panoorin, down na down ka na. Huwag tayong note ng mga yung mga nakaka-down ng spirit. Huwag nang nood ng ganon. Minsan alam mo si pastor sabi, ano ba naman kasi sasabihin niya sa akin, ginagaya mo yung napanood mo, no? Basta certain types of movies, shows na halimbawa, pagka alam nyo, minsan ito, pagka hindi natin namamalayan, kapag ang lengguwahe natin ay yung lengguwahe na ng pinapanood natin, big sabihin, too much na yung pagbabad mo doon. Halimbawa, kung magsalita ka na ngayon, parang Anyong! Hindi po sinasabing bawal. Ang totoo, nakakaaliw naman talagang manood. Ang rito, too much. Too much na imbis na lumakas ang pananampalataya mo, wala ka nang kinukwento kung hindi yung napanood mo. Hindi mo man lang nakwento, ano ba yung napag-aralan mo? Ano ba yung word mo? Ano yung recently na natutunan mo? Na tuwang-tuwa kang i-share sa mga kausap mo? Baka mamaya, wala ka nang kinuwento kung hindi yung mga napanood mo. Uy, napanood ba yung reels ni Walang masama rin po doon once in a while. Pero pagka sobra-sobra na po, kasi yung mga pinanonood natin, nagkikreate din yan ng temptation sa atin. Kasi pag nakita natin, ay parang maganda yung suot ni parang bagay sa akin yan doon nagsisimula yun. Parang yung palang bago ngayon kailangan magkaroon ako noon. Walang masasama po naman dyan. Kaya lang pag sobra-sobra na siya, or baka mamaya pinapanood natin, nagkuko sa atin ng fear.
Baka mamaya naging matatakuting ka na kasi nood ka ng nood ng horror. Alam mo, nung dalaga ako, matapang ako pagdating sa mga ganyan. Kasi mahilig akong manood ng horror movies. Tapos gusto ko pa nga yung mga gooey, yung yak-yak, yung mga ganon. Yung horror na siya, tapos nakakadiri pa, ganon. Ha? Gory movies na nakakatakot na siya, tapos grabe yan, mga Amityville, yung mga ganon, pinanonood ko yan dati. Tapos gustong-gusto ko yung mga, lahat ng Shake, Rattle, and Roll. Napanood ko nung dalaga ko. Mahilig ako dyan. Tapos alam nyo, nung napunta ako kay Lord, nagbawal sa akin yan. Tapos, one time, tinry kong manood ulit niyan. Parang ang pinanood ko pa nga yata doon, Silence of the Lambs. Sumakit ulo ko. Sumakit na ulo ko. Simula nun, hindi na ako nanood ng horror. Tapos after so many years, tinatry kong sabi ko, tignan ko nga to. Hindi ko na rin matuloy, hindi ko na siya gusto. Hindi na, sumasakit ang ulo ko. Samantalang dati, grabe rin akong manood niyan. Ikaw, tumigil ka na dyan sa nood mo na nga. Nakakasakit ng ulo. Tapos, baka mamaya nagkukos pa ng fear sa'yo yun. Mamaya, nood ka ng nood ng Apocalypse, tapos napraning ka na. Diba? So, wag tayong gumawa, wag tayong manood, wag tayong makinig ng mga bagay na alam mo na nakakapagpalamig ng pananampalataya mo. Tapos, eto pa, too much time focused on worldly issues from a worldly perspective. Diba? Pag nag-uusap tayo tungkol sa mga opinion ko lang yan, ganon. Mabuti pa, kahit na tumingin ka sa mga worldly issues, tignan mo siya in a spiritual perspective. Ang nangyayari, worldly issues na, tinitignan mo pa siya in a worldly perspective. Nawawala na yung Oo, tignan mo siya as pagpe-pray mo. Huwag ka makipagdebate. Huwag makipagdebate. Tapos, kung hindi mahuli si Tut, huwag mo nang huwag mo nang tangkain ikaw manghuli. Joke lang nila yun, nabasa ko lang yun. So, huwag nating tignan yung mga worldly issues sa mga worldly perspective na nagkikreate ng kung ano-ano sa mind natin. Kaya ang sabi sa Psalm 119, verse 37, turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Ganda, no? Tignan natin ulit. Psalm 119, verse 37. Turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Bakit sinabing ganon? Kasi mga kapatid, when you behold something, you are not just seeing it. Nakafocus ka doon. Yung direction mo nandun lang. Alam niyo po ba na kapag tayo ay merong pinag-focusan ng ating paningin, lahat ng ating gagawin ay patungo doon kung saan ka nakafocus. Ulitin natin ha, sabi niya, turn away my eyes from looking at worthless things and revive me in your way. Anything that you behold, you are not just seeing it. You are focusing on it, and every action na gagawin mo will be directed doon sa kung saan ka nakafocus. Napansin niyo ba na kapag ang focus mo ay si Lord, lahat ng action mo directed kay Lord? Kasi doon yung focus mo eh. So, merong ang kaisipan mo na kailangan magawa ko to. Kailangan matapos ko to. Kung directed yung kaisipan mo sa worthless things, lahat ng action mo sa maghapon directed doon sa kung saan ka nakafocus.
Kung ang focus mo, maayos ang relasyon mo kay Lord, sasadyain mong mag-aral, sasadyain mong gumising, sasadyain mong maglaan ng oras kay Lord kasi yun ang focus mo eh. Doon siya nakadirect. Kung ang ano mo ay sa trabaho mo, lahat ng gagawin mo sa maghapon, directed kung saan nakafocus ka. Kaya ang ganda nitong maging panuntunan, turn away my eyes. Sabi niya, from looking at worthless things. Kasi po, the heart tend to bend in the direction of whatever your eyes is focused on. Yung heart mo will tend to bend towards the direction kung saan nakafocus ang paningin mo. Yon, mga kapatid. So, Psalm 119, sahin natin. Psalm 119, 10 to 12. With all my heart, I try to serve you. Keep me from disobeying your commandments. With my whole heart, with my whole heart, I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. Your word. Sige, Nod, kantayin natin to. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. O Lord, thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. O delight in your word is always in my heart. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Back again the joy that comes from your salvation. So make sure mga kapatid na yung eyes po natin, set your eyes on things that are above. Kay Lord. Okay? Sunod po, too much time spent distracted by other things. Too much time spent distracted by other things. Diyos ko naman, paano pa ako makakapakinig ng GMJ? Yung mga anak ko, aasikasuhin ko pa bago pumasok. Paano ako attend ng fellowship? Pagluluto pa ako para sa mga bata, ang dami ng nilitanya. Ang daming mga sinabi kung bakit hindi. Ba't kaya hindi tayo mag-isip ng pamamaraan para pumuwede? Di ba? Kung madami kang anak, yun nga lang, mag-i-extra, gigising ka. Kung marami kang anak, pamigay mo yung anak mo para wala ka nirereklamo. Di ba? Gumawa tayo ng pamamaraan para pumuwede. Huwag tayong mag-focus doon sa mga dahilan kung bakit hindi kayang gawin. Oo.
Tapos, naubos na yung oras mo, kapatid. Kakasabi mo na ang dami mong mga sa mga distraction sa buhay natin. Alam nyo, isa rito, yung worrying. Worry. Ang daming sinasayang na oras tayong lahat sa worry. Samantalang ang sabi ng nabasa kong poster, worrying is like rocking in a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Tumba-tumba. Alam niyo ba yung mga lola't lola, nauubos ang oras ng kakatumba-tumba? Oo. Pero maghapong gumagalaw yun, pero nandun lang siya sa lugar niya. Ha? Hanggang makamatayan na daw. Patay agad, sabi ni Pastor. Ba't ba pumapatay tayo ng tao sa araw na to? Too much, too much. Sabi, skipping Bible study, church, prayer meetings, Bible study, skipping. Ang ini-skip lang yung rope. Pero yung attendance sa church, hindi dapat ini-skip yun. Yung devotion time mo kay Lord, hindi dapat ini-skip yun. Yung prayer time mo, hindi dapat ini-skip yun, mga kapatid. Kailangan yun laging ginagawa. Alam nyo ba na yan ang mga panggatong? Yan ang mga panggatong para yung ating alab ng pananampalataya natin hindi matighaw. Tama ba yung word ko, tighaw? Hindi matighaw, mga kapatid, hindi makwench. Kung tatanggalin mo yun, di wala kang inilagay. Paano mo expectin na mag-alab ng mag-alab yun at lumagablab kung wala ka namang inilalagay? Tapos, yan, lack of all the things that fuel your faith. Gusto mong gumanda ang spiritual life mo, pero ayaw mo nag-aaral. That's impossible, mga kapatid. Gusto mong tumatag ka sa pananampalataya mo. Hindi ka naman uma-attend ng prayer meeting. Hindi ka naman nagpe-fellowship. Hindi ka nga nakikipag-usap kay Lord, hindi ka nga nagpe-pray, tapos gusto mo umayos yung relasyon mo kay Lord. Mga kapatid, kahit anong relasyon sa mag-asawa nga, kahit matagal na, pag wala ng communication, nasisira eh. So walang relasyon na tatatag nang wala kang inilalagay dun sa relasyon na yun. The same with our spiritual life. Alam niyo po ba sa Leviticus 6:12, sabi rito, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Ang sabi doon. Nakita niyo yung word na must? It is a must. It is not an option, mga kapatid. Kaya yung prayer time, yung study of the Word of God, yung church, yung witnessing, lahat po yun ay hindi option. They are a must para manatiling mag-alab yung ating pananampalataya. Sabi, it must never go out. Each morning, sabi niya, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. Alam niyo, maganda itong pag-aralan. Yung mga Levitical priest that time, mga kapatid, every morning, magga-gather sila ng wood. That takes time and effort. Pero, kailangan mo siyang gawin. Kailangan nilang gawin yon. They must gather. Para meron silang pangpalakas nung apoy. O pag hindi nga ningas lang yung talagang dapat nagliliyab, naglalagablab. Ito ay practical picture ng ating relasyon dapat sa Panginoon o nung ating spiritual life. So nire-remind po tayo nito kung gaano ka-importante na gumising ka sa umaga nang meron ng intention to be with the Lord. Kasi kung yung intention lang wala ka, ay uunahin mo yung ibang bagay. Kagaya ng magluto ka muna ng almusal, bago ka makipag-usap, o kung anumang bagay. So, ito pinipicture na paggising nila sa umaga, maggagather na sila ng woods para mailagay na nila doon, para maglagablab. Di ba? So, hindi ka kailangang maghintay for later bago ka makipag-usap kay Lord. Kaya nga, umpisang-umpisa ng umaga, hindi na maganda agad ang dating sa'yo eh.
Kasi inumpisahan mo ng mali. So making a fire and keeping it burning requires a lot of work. Kailangan po yun. Alam nyo, meron akong gustong dito sa Leviticus 6:12 na to, ha, mga kapatid. Unang-una dito, yung Holy Spirit is the fire. Dito, yung fire na sinasabi rito was started by God Himself. Kaya nga, yan yung nakakapag-hyper sa'yo sa umaga, sa totoo lang. Ito yung nakakapagpangiti sa'yo na paglabas mo pa lamang ng bahay mo, pag nakita ka, uy, ang ganda ng umaga mo ah. Yung Holy Spirit yun. God started the fire Himself in your heart. Kaya paglabas mo, para bang paglabas mo ng bahay, okay, fire, ready. I'm ready. Ano man ang ibigay mo sa akin sa araw na to, I'm ready. Yun, medyo ang kulang. Kaya minsan, umpisa pa lang ng araw, sabi nga nila, Loge, business natin. Sabi ng mga oo, kasi umpisang-umpisa, wala na. So, yung awitin, Come Holy Spirit. Yan. Come Holy Spirit. Napangalawa ka na eh. Come Holy Spirit. Lead you in my heart. Come Holy Spirit. Keep the fire burning in me. Come Holy Spirit. I need today. So, mga kapatid, yung Holy Spirit Himself is the fire. Kaya kailangan po natin siyang invite. Actually, the Holy Spirit is already dwelling in us. Ang nangyayari lang, hindi siya ang nangunguna sa atin, tayo. Kaya, minsan, mas malakas ang boses natin at ang nasusunod natin sa mga desisyon natin ay sarili natin. Kasi mas malakas ang boses natin kesa sa Holy Spirit. So do not forget that the Holy Spirit is the flame of fire that ignites our faith. Without the Holy Spirit, wala. Minsan meron, pero aandap-andap na. Sa Hebrews 12:29, God is our consuming fire. Kaya kapag ka nawala ka kay Lord at nawala ang Diyos sa mga ginagawa mo, wala na yung consuming fire, di ba? So, kailangan, sabi nung ating binasa noon na 2 Timothy 1:6, we are to fan the flame. We are to fan the flame that is within us. Pangalawa, ang sabi doon, sa binasa nating Leviticus, sabi niya, each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering. Okay? Ang burnt offering doon ay sarili natin. We are the living sacrifices. Romans 12:1 and 2. May kanta rin tayo dyan. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. So, we are the living sacrifices. May apoy na, baka mamaya, walang burnt offering. Walang masamyong insenso na umaakyat sa Panginoon. Kasi hindi mo inoffer yung sarili mo. Importante yung sacrifice dito sa Leviticus. Alam niyo ba mga kapatid, na isa sa mga dahilan kung bakit naglalagablab ang apoy, kapag sinunog yung burnt offering, tumutulo yung
fats. Doon sa, kayo ba'y nagba-barbecue? Kapag, pag tumulo na yung mantika, nung baboy na binabarbecue mo, bigla na lang magliliyab yun. Ang hirap, ang hirap, di ba, meron ka dapat na ganito na may butas, tapos ginaganyan nila, kasi hindi siya, mahirap siyang, patayin. Oo. So, kung walang offering of ourselves, ayan, tinatamaan ko, kamay, wag ka dyan. Kung walang offering of ourselves, kahit na meron ka ng gatong dyan, kung walang offering of yourselves, walang nagpapaliyab. So, yun ang ginagawa ng mga Levitical priests that time. Tayo yung living sacrifices. Ang time mo, when you say offer yourself, you offer your time, you offer your gifts, you offer your bodies, you offer your dreams, you offer even your families. Ino-offer mo kay Lord lahat as a living sacrifice. At pag yan, in-offer mo doon at sinunog ng apoy, kinonsume ng fire ng Diyos, nagtumutulo yung mantika. Hindi ba, pag bumili ka ng lechon manok, yung tumulong juice niya, pag inilagay mo yung sa mainit na kanin, hindi mo na kailangan yung chicken. Makolesterol, makolesterol. Pero alam nyo ba, na yun ay offering na, pag naamoy pag umangat, yung aroma nung offering na yon, yun ang pleasing kay Lord. Kaya alam nyo si Sister Feli Hernandez, pag kumakain kami, yung kinakain yung taba ng baboy, itinatabi niya. Sabing ganun ni Kuya Nanding one time, Mama Fel, akin na lang yan. Sabi niya, wag mong galawin yan. Hindi mo naman kinakain na. Sabi niya, offer ko kay Lord yan. Hindi niya talaga kinakain. Sa plato niya natitira yon. Tapos hindi mo pwedeng hingin sa kanya. Offer daw niya kay Lord yon. So, the fat belongs to the Lord. Sabi niya, ay, mataba ako. I belong to the Lord. The fat belongs to the Lord. Kasi nung panahon na yon, kapag ka yung amoy, yung aroma ng fats na tumulo, tapos umangat at naamoy, yan. Sabi, nung unang panahon, yan yung mga pleasing na kay Lord. Sabi nila, pinatawad na yung kasalanan ko. So, ang problema nito, kapag in-offer na, baka walang tabang tumutulo. Kasi payat. Baka namamayat yung spiritual life mo. Kaya pag sinunog na yung offering mo, walang mantikan tumutulo. Oo. Sa physical lang maganda yung payat. Pero pagdating sa spiritual life, mas mataba. Alam niyo ba may tribong ganyan sa Palawan? Sabi noong unang panahon daw, sa bundok, may tribo daw na ganyan, pag hindi ka mataba, di ka maganda. Nagkaroon na si Beng ng katuwiran. Ha? Ano, Jam? Makalipat nga raw sa tribog yun, sabi ni Jam. Legend lang Ay, legend lang pala. Sorry! Hindi. Some part of the world ay hindi legend yon. Sa mga Africans, ang pinakamagandang bride sa kanila ay yung mga voluptuous. Oo. Pagpayat ka doon, pangit. Pangit ka doon, Nana. So, we are the living sacrifices, mga kapatid. Baka kaya po, nawawala ng lagablab yung apoy ng iyong pananampalataya, wala ng offering of yourself kay Lord. Wala ng offering of your time kay Lord. Alam niyo ba, even our dreams are to be offered to the Lord?
Kapag ka kinalimutan mo yung ano mo, ang ibig kong sabihin dito, hindi po ko sinasabing huwag kayong magkaroon ng mga pangarap at ambisyon. Pero ang sabi, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So even your dreams should be offered to God as a living sacrifice. Para sa ganon, pati sa dreams mo, alam niyo po ba mga kapatid, na kapag ginagawa natin ang lahat ng bagay dito sa mundo, as if you are doing it for the Lord, ay inaayos mo yung eternity mo? Totoo yun. At ito po ay inclusive. Hindi lang ito exclusive sa mga gawain mo sa church. Kasi sabi sa Colossians 3:20, nabubuyoy ako Colossians 3:23, whatever you do. So, inclusive yun, pati yung mga trabaho po ninyo sa mga kumpanya. That is a reflection of your Christian values. Kaya nga, sa mga mga kumpanya, kahit na hindi mo sabihin Christian ka, sabihin, siguro Christian yung empleyado natin yan. Bakit? Nagre-reflect sa lahat ng ginagawa mo, yung Christian values mo. Sabi ng iba, ako kasi hindi ko alam kung anong will sa akin ni Lord. Ano bang ginagawa mo ngayon? Pagbutihin mo yan. Yan ang God-given assignment mo. Ngayon, pag naging faithful ka sa paggawa mo, sa God-given assignment mo, alam niyo kung anong ginagawa ng Diyos? He will open other doors. Iba naman ang ipagagawa sa iyo hanggang sa lumebel up ka na ng lumebel up. Remember po yung prayer of Jabez? Dati parang nahihiya ako mag-pray na bless me, Lord. Di ba? Natutunan natin doon. Pagka mahihiya, bless me, Lord. Enlarge my territory. Let your hand be upon me and keep me from evil. Gandang prayer noon. Yung prayer of Jabez, matutupad yun, mga kapatid. So mag-open si Lord ng ibang doors. Bibigyan ka na ng ibang assignment. Kaya nga ang nangyayari, lumalago yung pananampalataya mo kasi lumalago rin yung mga gifts mo na never in your imagination, in your wildest imagination na kaya ko palang umarte, kaya ko palang kumanta, kaya ko palang sumayaw. Eh kung hindi ka naging tapat doon sa kung ano yung binigay muna sa inyo. Di ba meron ng Uy, pati ka kaya mag-full time? Sabi mo akong posisyon, mag-full time ako. Ha? Full time ka muna, tapos bibigyan ka. Di ba parang, papaano ka bibigyan ng Diyos ng malaking gawain, sa maliit pa nga lang, hindi niya na makita na pinag-iigihan mo na. Okay? Sunod, dun sa Leviticus 6:12 pa rin. So una, the fire is the Holy Spirit, the flame is the Holy Spirit. Second, yung burnt offerings doon ay tayo. We are the living sacrifices. Tapos sabi doon, every morning. So, dito, the fire needs to be stoked. Pag sinabi mong stoke, ano yung meaning ng stoke? Add fuel to. Okay? Add fuel to. Nagdadagdag. Ngayon, add fuel to. So, the fire needs to be stoked. Anong ibig kong sabihin dito? Huwag tayong maging kampante sa spiritual life natin dahil naligtas na tayo. Sabi nga, the fire needs to be stoked. Add fuel to. May idinadagdag ka dapat sa spiritual life mo. Ang nangyayari, wala ka nang dinadagdag, nababawasan pa. Magdagdag. Dapat may nadadagdag sa spiritual life mo. Ano yung mga nadadagdag? Baka mamaya nag-aaral ka nga na hindi ka naman nakakapag-share sa iba. Dagdag mo. Kailangan may dagdag. Meron kang dinadagdag para mag-alab ng mag-alab. Kasi pag yun at yun na lang din, meron pa rin naman, pero aandap-andap na. Tapos nako-covered na siya nung gray, yung abo. Alam niyo ba yung abo na yon? Kung bakit kailangan ginaganyan? Yung abo na yon nakakatanggal ng oxygen. Nakakabawas ng oxygen, kaya hindi siya nag-aalab. Oo. So kailangan dagdag. Kailangan magdagdag. Every morning yun, mga kapatid.
As followers of Christ, we fuel the fire of faith by applying the Word of God in our lives every day. Yun ang isang dagdag na fuel. Yun ang pang-stoke, mga kapatid, ng fuel. Applying. Kasi, sagana na tayo sa naririnig eh. Araw-araw may nagtuturo dito eh. Sagana rin tayo sa pakikinig. Baka kulang tayo sa pag-apply. So yun, dagdag mo yun. Okay na ako sa church attendance. Okay na ako sa pakikinig. Okay na rin ako sa pagsusulat. Ganon. O idagdag mo yung apply. Apply. So dapat may idinadagdag ka. Ano pa? Mag-practice ka ng community service. Baka mamaya, basta para okay ka na, may natutulungan ka ba? Baka wala. O, dagdag mo yun. Tumulong ka sa ibang tao. Ano pa ang pwede nating idagdag doon? Magmahal ka. Magmahal ka. Ano pa? Magpatawad ka para makapagmahal ka. Kasi hindi ka makakapagmahal pag di ka nakakapagpatawad. Lagi ka may dinadagdag para para mag-alab yung ating pananampalataya, mga kapatid. Yun yung daily. Na, sila nga everyday talaga naggagather eh. At alam nila yun. And sabi niya rito, the fire must it must never go out. The fire must never go out. Tsaka alam nyo, hindi lamang po ito yung may apoy. Kailangan, noong panahon kasi na yon, ba't kailangan siya it must never go out? So the people, the Israelites, will see the flame. So habang nakikita nila yon, alam nila na pwede silang mag-offer ng sacrifices doon for their sins. Ngayon, pag pinabayaan nyo ng mga Levitical priests that time, hindi na nila, pag wala sila nakita, hindi na mapapatawad yung kasalanan ko. Hindi ba, mga kapatid? So, anong ibig sabihin nito? Hindi lang dapat nag-aapoy kundi naglalagablab. Ang apoy na naglalagablab, ang hirap lumapit dyan nang hindi napapaso. Ang hirap lumapit sa isang naglalagablab na apoy nang hindi ka napapaso. Mapapaso ka talaga. Kaya dapat lumalayo, hindi ba? Anong ibig sabihin nito? Kailangan yung pananampalataya mo ay contagious. Nakakahawang pananampalataya, dapat. Ano sa Bible ang isang pananampalatayang nakakahawa na nabasa nyo? Kanino? Sa akin personally, yung babaeng dinudugo. Diba? Yun yung merong akin kasi yun. Dalaga pa akong ngayon natatandaan ko, yung indomitable persistent faith nung babae. Kasi pinigilan na siya eh. Hindi siya pwede. Sabi, hindi ka pa pwede. Kasi nung panahon na yon, kapag ka dinudugo ang babae, hindi ka pwedeng humawak. Lalong-lalo na sa lalaki. Di pinigilan na siya ng mga disciples. Ang sabi niya, laylayan man lang nung mahawakan ko. So dapat, nung pinag-aralan ko yun, grabe, sabi ko na-amaze talaga ako sa pananampalataya ng babae yun. Kayo, sino yung nabasa ninyo sa Bible na napaka-contagious ng faith? Oo, no? Yung hindi siya aalis hanggat hindi niya, oo. Tama. Sa atin ngayon, sinong pananampalataya ang nakakahawa? Presently, among us. Sister Aida. Oo. Napaka-contagious ng faith ni Sister Aida. Ngayon na among us, mga kapatid. Yung flame dapat ng ating is contagious. Otherwise, you will not influence others with your faith. Dapat maging salt and light tayo, di ba? Paano ka magiging light? Wala mang makitang liwanag sa pananampalataya mo.
O baka mamaya, yung pananampalataya mo hindi na nakakahawa. Nakakahawa, ibig ko sabihin, pag narinig ka nilang mag-share, kahit gaano kabigat yung dinaranas nila, pag naalala ka nila, lumalakas ang loob nila. Yun ang sinasabi ko ritong contagious. So, yung flame po dapat natin dito is contagious. Dapat ito, hindi lamang siya, dapat bonfire. Dapat bonfire ang ating pananampalataya. Ano to? Intense ang ano ng bonfire, di ba? Kasi malakihan ng pinaliliwanag ng bonfire eh. Kaya taas, ang laki ng apoy nito, intense. Oo. So dapat yung pananampalataya natin ay nagiging ilaw sa madilim na mundo. So mga kapatid, alam ko hindi po ito madali. There are days in our service with the Lord or in the ministry na napakahirap pong maghanap ng mga woods, ng mga kahoy na panggatong sa ating pananampalataya. May mga araw na ikaw mismo, alam mo meron pa naman, pero aandap-andap na siya, flickering na. So itong lesson po natin na ito ay magandang paalala. I-check po natin mga kapatid. Actually, hindi nakakayanin. Meron ako ritong mga ilang bagay na pwedeng mag-check kung ikaw ay malapit pa ba kay Lord or malayo na. Kasi akala natin minsan, sabi nga nila, sincere ka naman but sincerely wrong. Na, doon na kay Lord pa ako. Akala mo lang. Pero pag meron ka na nitong mga signs na ito, siguro next week, tuloy natin. May mga signs ka na mga ganito, maganda rin yung na-check natin. Next week nga siguro ituloy natin. Pag nabanggit yung isa, check. Pag meron kang naka-cross out doon, ibig sabihin, nagkukulang na yung gatong mo. May apoy pa rin naman. Habang may check doon, may apoy. Kaya rang, flickering na yung light natin. So, it takes a lot of effort, actually, mga kapatid. So, iwanan ko po sa inyo itong Hebrews 10:23. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Yan. Kapatid, thank you, Lord. See you again next Monday, ha? Ituloy po natin ito. For today po, happy birthday kay Sister Charity Evangelio. 60th niya. At 60th din ngayon ni Brother Terry de Guzman. Nagtago si Terry. 60th. Sabi ko, kausap ko siya nung nakaraan eh. Sabi ko, Ter, senior ka na, 60th mo na. Magpakain ka. Sabi ko, parang ikaw na lang sa inyong magkakapatid data umabot ng 60. Nabuhay pa. Kaya dapat ipagpasalamat mo yan. Nagtago. Talaga ikaw, Terry, ka, oh. Happy birthday din kay Brother Bening. Tatay Bening Calderon, 87th year. 87 si Tatay Bening. Happy birthday po. And happy birthday also kay Sister Amy Bartolome. Thank you, Sister Ames. Binati namin kasi siya kahapon. Binigyan niya kami ng pangkain. Huwag kayong magsana all. Happy birthday po sa inyong lahat. And happy anniversary kay Brother Angkor and Sister Lani Sotomango. It's their 44th. Tama ba ko? 44th year anniversary. At tama-tama nandito si Sister Lani. Happy birthday and happy anniversary. Happy anniversary
happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Alam niyo yung mga kapatid, karamihan sa kanila si Job. Si Job daw ang inisip nilang pananampalataya na nahawa sila. Sabi ni Jerlyn, si Job. Sabi ni brother, sister Babes, si Ruth. Sabi ni sister Noemi, si Job din. Uy, si Terry nanonood. Terry, nasan ka? Pinaganda ka namin, tas wala ka. Huwag ka na umuwi. Sabi ni Sister Mila Tison, aray ko, inaamin ko po nung nag-join po ako sa Reels World. Sabi niya, pero first priority pa rin si Lord. Kaya lang po nababawasan na yung oras sa pagbabasa ng Bible dahil kaka-upload araw-araw. Ayan. O, diba? Thank you, Lord naman. At least may reminder tayo, no, Sister Mila? Oo. So, karamihan sa kanila si Job. Aba, hello kay Sister Pinky Rimas sa mga taga-Bungabong, mga kapatid. Hello po, Nanay Deli. Good morning sa inyo dyan. Amen. Ayan. So, mga kapatid, let us ask for the Holy Spirit's strength, mga kapatid, no? Para po yung to get that fire burning brightly once again sa ating pananampalataya. So, sa May 11 po, parehas na, magkasabay na ang LSS ng Prime Power kasama ang Makati area at saka po sa May 11 din ang LSS sa Tarlac. Kuya po? Tarlac nga. Gulo nyo Tarlac nga. Ang Prime Power ay sa Cramsis, Makati area. Mag-start po tayo ng 8:30. Same with sa Kuya po, sa Terra Resort, Barangay Columbitin, Kuya po, Nueva Ecija. May 11 na rin po, ha? Mga kapatid, magkasabay na po yan. Ang Tarlac ay kasama ang Paniki, Capas, and Bulacan. Yan. At kailan ang niyan? Ang deadline ng vaccine reservation. Sa Thursday na po ang last confirmation po ng reservation po ninyo para sa flu vaccine kay Doc Mon. Yan, message nyo na lang po Sister Jam or kahit sinong worker. 1 p.m. Sa Saturday na po yan, ano? Oo, 1 p.m. Dito po sa Comfy. And we will end up with our repeat new song of the week, Panginoon, Aking Diyos. Ito po ay composed by Sister Nicole Villanueva. At ngayong week na to will be interpreted by Brother JJ Orlina. God bless you all, mga kapatid. Be on fire. Sa hinaba ng lakbay na to, munti ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit
ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Sa hinapan ng lapay na to, munti ka na akong sumuko. Ang landas walang patutunguhan. Ano ba ang kahahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Ang pusong sabik sa iyong pagmamahal. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwin na siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya ay tunay at walang kapantay. Panginoon, aking Diyos, punong-puno ng pag-ibig, ika'y nasa isip, ikaw ang daan sa buhay ko. Panginoon, aking Diyos, siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Magpakailan pa man.